So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, maraming nagtaas din ng kilay dito kay Hanelet Avancenia sa kanyang komento, tirada, patutsada, dito nga po kay Senator Amy Marcos. Ako hindi ko kinakampiyan si Amy pero madaming nagko-comment doon na itong si Hanelet Avancenia daw po, di umano pinagsesulosan daw. Itong itong ginawa ni Amy Marcos, kasi alam nyo naman na si Amy at si Digong siniship noon, 'di ba? Ng mga tao, kilig na kilig. Oo, Amy tapos Digong. So ngayon mga minamahal na syempre, nagkusang loob lang naman yung tao na ay kailangan ko mag-Senate hearing baka sakaling makakuha ko ng boto sa mga DDS. Anyway, mga minamahal, nagpa-hearing itong si Amy Marcos. Oo, patungkol nga po doon sa paghuli. Mali daw po yung paghuli kay former President Duterte. Nung tinanong naman, itong si Hanelet Avancenia, ang sagot niya, paek-ek na lang yun. Oo, yan yung sabi ni Hanelet Avancenia. Abay, ito talagang mga taong to. Alam nyo, natawa ako. Kasi yung mga komento ng mga netizen, ungrateful daw po itong si Hanelet Avancenia. Tinulungan na nga ni Amy Marcos, minasama pa. So ngayon, pumasok yung instinct ng mga commentators na baka daw po nagsiselos itong si Hanelet Avancenia kay Amy Marcos. Uy, mga minamahal, another intrigue na naman yun. Intriga yun na nagsiselos daw itong si Hanelet Avancenia dito kay Amy Marcos. Ako tatanungin, walang pagsiselosan kay Amy. Dahil unang-una, pinuno sa retoke yan. Oo, yung kanyang baba, sobrang daming enhancement, nagpatangos ng ilong, buccal fats, 'di ba? So, madaming surgery si Amy. So, para sa akin, hindi kaselos-selos itong si Babalina. Pero yung punto kasi dito, madami ang nakapansing netizen na nagsiselos daw itong si Hanelet Avancenia. Sa tingin niyo mga minamahal, totoo nga ba na nagsiselos itong si Ma'am Hanelet? Ako, nagtatanong lang ako. Anyway, basahin natin to yung balita ng Impact Leadership. Paek-ek na lang yun. Hanelet shrugs off Senate probe on Duterte arrest. Hanelet Avancenia, common law wife of former President Rodrigo Duterte, dismissed the ongoing Senate investigation into Duterte's arrest by International Criminal Court, calling it mere drama. O, drama lang yun. Paek-ek na lang yan. Sabi ni Avancenia, noong siya ay tinanong, doon nga po sa ginawa ni Amy Marcos sa Senate probe, which being led by Senator Amy, chairperson of the Committee on the Foreign Relations. She also questioned Marcos' credibility and motives. Hindi ako naniniwala sa kanya. Tanong siya na ano ba nangyari? Hindi niya ba nakikita kung ano yung nangyari? Yan mga minamahal. Nako po. Pati ba naman sa ICC, meron pa ding love triangle? And wala namang dapat kaselosan. Gwapo ba si Digong? Nagtatanong lang ako gaano ba kapogi si Duterte para pagselosan? Di ba? Mga minamahal. Nagtatanong lang ako gaano nga ba kalakas yung appeal? Well, kung sa bagay, si Duterte kasi, allegedly, mga minamahal, mayroon daw pong di umanong babae, 'di ba? Napakadami daw pong babae. Kabilang na nga po sa kanyang mga naging babae noon, walang iba kundi si Garma. Naku po, mga minamahal. Eto na, papasok na yung issue ng ng love triangle. So basahin natin yung mga komento dito. No to Amy Marcos for Senator 2025, sabi ni Rupert Jeremiah Featherstone. Sabi ni Dan Pilapil, yun lang, sayang yung effort ni Mangga. Sabi ni Jeff Fuguracion, lagot ka Amy, mawawalan ka lalo ng boto sa mga DDS. Actually, wala nang tatanggap dyan kay Amy. Sinusuka na nga siya ng loyalista, sinusuka pa siya ng mga DDS. Kasi sa totoo lang, mga minamahal, you cannot serve two master. So, kung ako yung tatanungin, total, kapatid mo si PBBM, bakit hindi mo na lang siya tulungan? Diba, nagigets nyo, mga minamahal, tulungan niya na lang yung kapatid niya sana. Kaso yung ginagawa ni Amy Marcos, imbis na makatulong, nakakadagdag pa sa problema.
'Di ba? Wait lang, may tumatawag sa akin mga minamahal. So, pasensya na mga minamahal, may tumawag sa akin kanina. So, ngayon sabi naman ni Ashley Hadap Reginaldo, mga ungrateful talaga, yikes. Yeah? Ay, pero kung ako yung tatanungin mga minamahal, si Amy Marcos, nambubudo lang din naman yan. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ay, Hanelet, huwag ka mag-alala. Oo, kung ano yung nasa isip mo, yun din nasa isip namin. Hindi dapat bigyan ng boto yang si Amy Marcos. Eh, para naman kahit paano, nadadala. Ito yung yung eksaktong pagkomento ni, ni Hanelet. Pakita natin sa inyo mga minamahal. Real talk to, malala, oh. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice o ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o... Sa Senate, ano na lang yun? Pa-cake na lang yun. Huwag na lang kayo Para maniwala na- ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Napulong talaga, ma'am. Ayaw na pagpaniwala, ma'am. Butla ka nga. Baka mag-iisip, ma'am, ha? Paglang ka lang po, Ano ma'am. lang, para lang, tanong siya na, ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Hindi ba siya nakita na nangyari? Ano na Di ba? Makikita niyo yung mukha ni Hanelet. Pa-ek-ek niya. Gumaganon mga minamalo. Di ba? Talagang, tingnan niyo yung pagmumukha. Gumaganon, no? Makitang-kita ninyo. So, halata talagang may galit itong si Ma'am Hanelet Abansenya dito kay, kay Amy Marcos. So, hindi natin alam kung talagang baka malay mo galit lang sa kapatid at nadadamay itong si Amy or baka nagseselos. 'Di ba? Baka nagseselos itong si Hanelet Abansenya. Yan yung komento ng mga netizen dito. Pero mga minamahal, sa totoo lang, si Amy Marcos, tinutulungan din naman kahit paano yung mga Duterte. Kinakalaban niya nga yung kapatid niya para sa mga Duterte. Tapos yung mga Duterte, hindi man lang na-appreciate yung effort ni Amy Marcos, which is, very sad lang. Kasi parang ang nangyayari kasi, galit kayo sa kapatid, pati siya, ba't nyo dinadamay? Parang ganon. 'Di ba? Kaya kami mga loyalista, pro-government blogger, pro-admin, 'di ba? Hindi naman kami totally naggalit kay Amy. Galit kami sa ginagawa niyang action. 'Di ba? So iba yung yung personal life ni Amy Marcos. Hindi kami nag-a-ad home. Ang problema kasi dito kay Amy, medyo hindi ata nag-iisip ng maayos itong si Amy Marcos. 'Di ba? Sa kanyang mga pinanggagawa kasi reflection din 'yan sa kanyang mga sa kanyang sarili, yung kanyang kinikilos. So, hindi na malabo kung madami ang basher dito kay Senator Amy Marcos. Kasi parang nangyayari kasi, namamangka sa dalawang ilog. 'Di ba? So, feeling kasi ng ibang mga DDS nang uuto itong si Amy. Makikita nyo naman yan, mga minamahal. Kay Panelo, sabi ni Panelo, lokohin mo yung lelang mo. 'Di ba? Ito namang si Hanelet Abansenya, wag kami. Iba na lang, paek-ek mo lang yun. So, hindi nila na-recognize yung ginagawa mong, pagmamalasakit sa kanila. And even though itong si Sara Duterte, tinawag ka na rin plastic. So, hindi ka ba nababahala, Senator Amy, sa sarili mo? Hindi ka ba nahihiya sa pinanggagawa mo? Kahit pa paano, hindi ka ba tinatablan ng kahiyan na sinusumpa ka na nila? 'Di ba? Sinusuka ka pa? Hindi ka ba nahihiya, Senator Amy? 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. Paras lang naman sila ni Robin, paek-ek. Si Robin, yung pag-iyak, paek-ek niya lang din yun. 'Di ba? Paek-ek lang din yun ni Robin Padilla. Ito namang si Amy, paek-ek niya lang din yung Senate hearing. Kaya ano ba yan? Huwag na tayong maglokohan. Nang-ek-ek lang yan si Amy kasi hindi pasok sa survey. Gusto makakuha ng boto sa mga DDS at the same time, gusto makakuha ng boto sa loyalista. Pero hindi mangyayari yun. Pinagpapawisan ako. Sobrang init dito sa Hay, buhay sa Manila. Diba? Sobrang init. Wala tayong aircon. Char. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pahingin lang po ako ng comments ninyo. Likes and share. Yan. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And hit the notification bell for more updates. So, mahalaga yung subscribe nyo, mga minamahal, para dumadami yung natin dito sa ating munting channel. At lagi kayong na-update sa mga uploads. Hindi na ako nakakapag-live. Upload na lang yung nangyayari sa akin. So, pasensyaan nyo na ako, mga minamahal, kung hindi na po tayo nakakapag-live dahil, para sa akin kasi,
mas maganda na lang yung yung upload para dire-diretso. Kasi pag live, although maganda kasi may interaction tayo with our commentators, ang problema kasi medyo tumatagal ang live kapag syempre may sinasagot tayo na tanong, hindi katulad nito na tayo sa topic agad, 'di ba? On point. Kasi may mga OFW na nanonood din sa atin na gusto nila direct na, wala nang paligoy-ligoy pa. So, yun po yung reason ko. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Ingat, mga kababayan.